ibang bansa. Yung passport nyo, yung driver license nyo. Sa panahon po ni Tatay Digong. Magandang gabi mga kababayan! Isang malupit ang bagsak Duterte! 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 Sabi ng mainstream media, mga bayaran daw tayo. Walang binayaran dito, mga kababayan. Binayaran ba kayo? Sino ang magiging bagong presidente ng Pilipinas? Si President Inday Sara Duterte. Katulad po ninyo, mga kababayan, nandito po ako bilang isang ama, bilang isang ordinaryong Pilipino. Kung mapapansin niyo po, mga kababayan ko, isa din po akong vlogger. Tuwing Biyernes po, nandiyan po kami sa footbridge ng EDSA. At eto, marami na po tayo nagkakatipon-tipon dito. Sa harapan, ito na po yung pagkakataon. Sa lahat po na mga nasa social media na nanonood po ngayon na halina kayo, sabi EDSA, EDSA na. Nandito na po kami. Kayo na lang po ang hinihintay. Wala po sanang mangyayaring ganito, mga kababayan. Kung maganda po ang pamumuno ng pangkasalukuyang gobyerno, ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang dami pang nabudol sa inyo. Mahina, nabudol ba kayo? Mr. President, tingnan mo. Itong mga Pilipinong pinunod mo. Pinakakuha mo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ang layo sa isang pala, pas mo na ba ang traga? Napakahirap nito, Mr. President. Ako bilang isang Pilipino, Bongbong Marcos, ako na ang magbabayad ng pang-health medical test mo. Patuloy lang. Alam ko marami kang pera. Yung pera nakaka-upload galing sa akin. Bilang isang ordinaryong Pilipino, kailangan namin malaman. Ano ba ang katotohanan? Hindi ka nagsasalita. Magsalita ka. Ngayon, itinatanggi mo, ayaw mo na lang impeachment. Ayaw mo na ipa-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya kayo na lang, Bongbong Marcos. Simula sa simula, alam mo lahat ito. Simula sa simula, pinlano mo ito. Yung mga pangako mo, hinahanap ng mga bababayang Pilipino. Sa araw na ano, kahit na si Bongbong Marcos ay isa sa pinakamagandang presidente. Ito po, Mr. President, ang sagot ng mga kababayan ko. Ang awing leader. Maraming pag-ahin ang pagkakasabi ng bawal Duterte. At kung magkakaliyan, bahala na kayo, di ba? Kunahin natin ang mahalagang investment pa. Ang mahalagang investments yan. Ang aga, ang bilis ng tubahan. Mr. President, ano bang nangyari sa budget ng Maharlika? Meron na ba mga investor na bumili niyan? Saan nyo ginamit? Nasaan ang resibo? Dumaan ang bagyo. Ilang bagyo? Nagsuna ka. Meron kang 5,500 na flood control. Bilangga ng barko. Na-overwhelm. Ano ba kalagahan ko to, Mr. President? Totoo ba na ang mga kontraktor niyan ay yung ding mga mambabatas? Nagtatanong lamang tayo. Balikan din natin ang SM Inday. Ang SM Inday na siyang tumulong sa iyo sa pangangampanya. Di wala man lang isang mainstream media na gustong tumulong sa iyo. Kaya nag-air ka ng napakaraming troll. Troll na kung saan ay ayaw sabihin ang katotohanan. Inilinlang nila ang mga Pilipino. Hindi na po kayo magtatagumpay. Sa lahat po ng mga problema na dinaranas ng bansa natin, ay sagot, ipatawag si Duterte, ipatawag si Digong, imbestigahan ang confidential fund ng Vice President Inday Sara Duterte. At yan naman po mga nasa Kongreso, sa tingin nyo, Mr. Congressman, lalong-lalo ka na kriminal na Franz Castro. Baka tuwirang pa ba itong ginagawa nyo? In the aid of legislation, pa ba itong ginagawa mo? Franz Castro, kriminal.
Maawa ka sa bayan, Franz Castro. Lumayas ka dyan. Hindi kailangan ng mga Pilipino ang mga mambabatas na kriminal. Dahil alam niyo po, ang bibigyan niyan o patutunan ng pansin, ang kakampihan niyan ay mga kapwa din kriminal. Tama po ba? Ulitin po natin mga kababayan. Hihingi ako ng grado. Isang pinakamababa, 10 pinakamataas. Anong grado ang ibibigay nyo sa ating Tatay Digong? 10. Kung pwede nga 11 pa. Dahil paano na kaya Bongbong Marcos? Kung nung panahon ng pandemya, ikaw ang presidente, ano na kaya ang nangyari sa mga kababayan kung nandito na ngayon? Siguro wala na kami dito. Pero hindi kami papayag na magtagal ka. Ilabas nyo ang mga resibo sa mga congressman na nandyan. Hindi nyo pera yan. Kailangan naming malaman dahil kami ang nagbibigay, kami ang nagpapasahod sa inyo. Quiz na mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW, dugo, pawis, hirap, puyat, pagod. Yan po ang kinakalaban nila sa ibang bansa. May homesick pa para lamang po makapagbigay ng magandang remittances sa ating bansa. Pero ano pong nangyayari, Mr. President? Wala kang proyekto. Isa kang malaking kamalian sa bansang Pilipinas. Alalahanin mo, Mr. President, 2 beses na nagkaroon ng EDSA. Malamang magagaya ka sa iyong ama dahil ikaw mismo ang hindi tumutupad sa iyong mga pangako sa mga kababayan nating Pilipino. Iisa-isahin pa ba natin? Wala ka, hindi ka marunong mag-presidente. Bumaba ka na dyan. Ang bangka, ang Pilipinas ay palubog na. Ang gagawin natin, tanggalin ang kapitan na si Bongbong Marcos at ipalit ang ating Vice President, Inday Sara Duterte. Duterte! Wala pa naman yan. Duterte! So muli mga kababayan ko, isang mapayapang pagtitipon po at pasalamatan po natin ang lahat po ng mga kapulisan natin na nagbabantay po para sa kaligtasan po ng lahat. Magandang gabi po, ako po si Marlon Nahito, aka Parak TV, Pang-Occidental Mindoro. Mabuhay ang lahing Pilipino!